Another recipe tayo, guys. Sino sa inyo yung namumroblema ng ulam ngayon? Pero may dalawa o tatlong string kayo ng sitaw pero may itlog kayo. Kaya yun ang recipe ko ngayon. May tatlo akong sitaw dito, tapos itlog. Anuhin nyo guys, baka magustuhan nyo. Magugustuhan to ng mga bata sigurado. Lalo yung mga batang medyo picky sa pagkain. Sige guys, ano ko sa inyo yung kung paano gawin yan. Ayan guys. Tatlong string lang talaga ito. Anyway, hugasan nyo na muna bago nyo siya ikata. Ikat nyo lang siya guys ng maliliit. Na ganyan lang, manipis. Ganyan. Manipis lang. Kasi ipiprito natin to guys sa itlog. Ayan guys. Ikat lang natin siya ng ganyan. Since nandiyan na, ganyan na lang natin siya. Diba? Yan, masubra yata. Hayaan na natin yung tatlong natin. Tapos, ilagay na lang natin guys dito sa bowl. Kaya lang sabi ko kanina, kailangan hugas na yung ganito nyo. Ayan. Tapos, ilagay na lang natin yung itlog din. Minsanan na. Sira yung mic ko guys, kaya pag ang boses ko parang malayo at saka maingay sa background, pasensya na ha. Ayan, tatlong itlog lang yan guys. Ihalo natin sa tatlong itlog. Yung mga may ganito din, di ba sa patatas ginaganito din natin. Ayan. Tapos lagyan na po natin ng asin. Pink nga pala yung asin namin kasi yung gumagamit kami ng yung pink salt, Himalayan. Oopsie. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng paminta. Pero kung ayaw ng mga anak nilang may paminta, wag na kayo maglagay, guys. Tapos, ibati lang natin. Nakisabay pa yung rice cooker ko, nag-ingay. O, diba? Maingay yung background ko ngayon, guys. Ayan. Ganyan lang. Tapos, ituprito na natin. Ayan na guys, painit natin yung mantika tapos ganyan. Painit pala yung kawali tapos lagyan ng mantika. Talaga naman ang bulol oh. Pasensya na po, nabubulol tayo. Medyo dinagdagan ko ng mantika guys, di bali olive oil naman yung gamit ko. Hindi nga lang siya pure kasi hindi naman pwedeng gamitin yung ayan, pag sinabi kong olive oil talaga yung ginagamit ko. Mas ma-healthy yan kasi guys sa katawan. Yung amo ko mataba pero maganda yung ng result ng medical niya dahil sa olive oil din yata na ginagamit namin. Ayan. Mainit na. Lagyan na natin yung itlog guys. O, diba? Hinaan nyo nga lang pala guys yung apoy para hindi masyadong luto na yung itlog tapos yung natin hindi siya. Sino sa inyo guys ang magaling magluto ng itlog? Puro na lang itlog. Yan, hayaan nyo lang siya guys na matuyo. Kaya sabi ko sa inyo, need talaga dito yung hindi masyadong malakas yung apoy. Low fire lang siya guys. O, diba? Hintayin natin siyang matuyo. Nagtataka kayo bakit ko ginagaya. Siyempre, para madaling matuyo ka agad. Kunin natin yung mga basang itlog. Ito yung itlog. Siyempre, may basang itlog. Okay, yan na siya guys. Hintayin na lang natin yan. At saka hayaan nyo lang dyan maluto. Ayan guys, natuyo na oh. Tuyo na sa taas. Kaya pwede na natin baliktarin. Alam niyo yung ginagamit ko sa pagbaliktad nito. Yung pag-scoop ng rice. See? Yan. Ito na yung omelette ko. O, diba ang gandang tignan? Hintayin lang natin maluto din yung guys. Tapos okay na siya. Ayan guys, luto na yung natin oh. Luto na
na din sa ilalim. Kaya, off na natin yung ano, tapos ilagay natin dun sa plato. Okay. Ito guys, para mas magandang tignan pag saan yan. Ayan. O, diba? Pero syempre, kailangan din natin yung ano, i-cut. Lalo na kung marami tayo. O, tignan natin. Para lahat meron. Done. Napakasimpleng luto yan guys. Lalo na sa mga kagaya kong nasa probinsya. Yung may mga maraming tanim na sitaw. Ganyan lang yung gawin nyo guys. Sabi ng kasama ko, thank you for watching daw. Nakalimutan ko. Anyway, ito na yung linuto namin. O diba? Salamat nga pala guys sa pagsuporta. Palaging panonood dyan. Huwag kayong magsasawa. Thank you guys. See you again sa next video. Bye!